Hi! Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay tatalakayin po natin ang dalawang benepisyo ng isang senior citizens. Ikaw po ba ay nakakatanggap ng social pension or SSS pension? Alin dito ang benepisyo na nais mong matanggap? Alam mo ba na pwede mo rin itong matanggap ng sabay? Kung ano-ano ang pagkakaiba, ang eligibility requirements at kung paano ba makapag-apply? Ayan po ang ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin senior citizens, at please do share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all senior citizens. Social pension versus SSS pension. Benepisyo na dapat alam mo. Ano-ano nga ba ang pagkakaiba? Ang eligibility requirements at paano nga ba mag-apply? Buong detalye alamin para sa lahat ng senior citizens na wala pa ring natatanggap or nakakatanggap na ng benepisyo. Iisa-isahin po natin ang pagkakaiba nito at ano-ano nga ba ang mga eligibility requirements para makatanggap ng benepisyo. Unahin po natin ang pagkakaiba ng social pension sa SSS pension para po sa kaalaman ng lahat. Ang social pension ay isang financial cash assistance na binibigay ng national government through DSWD para sa lahat ng qualified senior citizens. Kung ikaw ay isang 60 years old and above, walang kakayahan, walang source of income at walang tulong mula sa pamilya, isang mahina na, may sakit o may kapansanan at walang pensyon na natatanggap. Kung pasok ka po sa mga nabanggit na qualifications, ay pwede po tayong mag-apply ng social pension. Ano naman ang SSS pension? Ito ay isang cash benefits granted sa lahat ng paying members na umabot. Nasa retirement age of 60 years old and above ay pwede nang mag-apply ng SSS retirement pension. Para po sa kaalaman ng lahat, ang SSS pension ay isang investment. Nakadepende ang amount of pension po natin kung magkano ang iyong total contributions upon retirement. Kahit mayaman o mahirap, may sakit ka man o malakas basta't may hulog ka ay makakatanggap ka ng mga benepisyo mula sa SSS sa social pension. Ito ay libreng ibinibigay sa lahat ng qualified beneficiaries. Samantalang sa SSS ito ay binabayaran natin monthly depende sa ating earnings. Pangalawa, ang social pension sa ngayon ay para lamang sa mga indigent senior citizens, samantalang ang SSS pension, ito ay para sa mga employed employees, overseas Filipino workers, voluntary, household, or self-employed na may source of income. Kung malaki ang hulog mo ay mas malaki ang magiging benepisyo mo. Pangatlo, sa social pension ay makakatanggap ka lamang ng 1,000 pesos kada buwan. Samantalang sa SSS ay pwede kang makatanggap ng minimum of 2,400 or mahigit sa 30,000 pesos. Pang-apat, ang social pension ay walang 13-month pay samantalang ang SSS ay may yearly 13-month pay sa mga pensioners bilang dagdag benepisyo. Panglima, ang social pension ay matatanggap natin through manual payout, samantalang ang SSS ay otomatikong ipinapasok sa ating ATM account. Pang-anim, sa social pension walang kasiguruhan kung hanggang kailan ka magiging beneficiary dahil sa ginagawang validation at home visit procedure, samantalang ang SSS ay makakasiguro ka na lifetime mong matatanggap ang iyong SSS pension hanggat ikaw ay nabubuhay. Pang-pito, ang social pension ay hindi pwedeng i-transfer sa ibang immediate family once ikaw ay namatay, samantalang ang SSS pension ay pwedeng may transfer ang iyong pension sa iyong asawa at minor na anak. Pangwalo, ang social pension at ang universal social pension ay iisa lang. Kaya't once ito ay maisabatas ay still 1,000 pesos per month pa rin po ang inyong matatanggap. Samantalang ang lahat ng SSS pensioners ay makakatanggap ng universal pension at SSS pension ng sabay, dahil ang universal pension ay galing sa gobyerno at ang SSS ay galing sa iyong investment kaya't dalawa ang iyong matatanggap. Ano-ano naman ang mga eligibility requirements? Sa ngayon ang social pension ay para lang muna sa mga indigent senior citizens na 60 years old. Frail, sickly or with disability, no pension at all, no permanent source of income, at no regular support from your family or relatives. Samantalang ang SSS ay once ang isang miyembro ay tumuntong sa 60 years old and above ay pwede nang mag-apply ng kanyang retirement benefits. Kung mahigit sa 120 months ang iyong naging hulog ay makakatanggap ka ng buwanang pensyon.
Subalit kung ito ay less than sa required number of months, ay makakatanggap ka lamang ng lump sum benefits. Paano nga ba mag-apply? Ang lahat ng social pension potential beneficiary ay dapat na magpunta sa inyong OSCA office para sa application process, magdala ng requirements tulad ng mga valid IDs, birth certificate at iba pa. Then, wait for validation or interview process conducted DSWD. At once approved na, makakatanggap ka ng notification from DSWD or through your OSCA para sa upcoming manual payout schedule. Samantalang sa SSS naman, ay napakadali lamang na mag-apply. Just open lang your SSS registered online account. Then sa dashboard menu ay piliin mo lang ang apply for retirement pension at sundin lang ang mga next steps process hanggang sa maisubmit. Wait ka lamang ng ilang araw para sa approval. Make sure din na meron kang naka-enroll na disbursement ATM account dahil dyan po ilalagay ni SSS ang inyong magiging pension. Ano-ano naman ang mga problema na pwedeng mangyari? Sa social pension, may tendency na pwede kang tanggalin sa listahan without your knowledge, kaya't magugulat ka na lang na sa next payout ay wala na ang iyong pangalan. Samantalang sa SSS naman, may tendency na ma-hold or masuspend ang iyong pension kapag hindi tayo nakapag-comply sa mga papers na required ni SSS. Isa rin sa nagiging problema ng isang social pension beneficiary ay kapag lumipat na ito ng tirahan, dahil may possibility na tanggalin ka agad sa listahan with or proper coordination with your OSCA office. Samantalang ang SSS naman, pwedeng tuluyang mawala ang pension once at least 2 years na hindi nakapag-comply ng AKO. Kapag mangyari po yan ay need nyo po ulit mag-reapply ng panibago sa SSS para maibalik ang iyong pension. Sa ngayon ay ito pa lamang ang mga ilang mahahalagang bagay na dapat nyong malaman. Sa mga susunod na mga araw ay ibabahagi po natin ang iba pang mga benepisyo at kung paano tayo makapag-avail nito. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito sa ating mga senior citizens. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at iba pang impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.